Nang nagpa-poll si MJ patungkol sa topic na agree ba kayo na di kailangan ng manalastas or Tatay Tekram ng poprotekta at magpaliwanag ng paninira ng iba? Nag-vote at nag-comment ako doon sa post niya at hinamon ko siya ng debate. For what reason? Para naman makarinig sila ng iba't ibang anggulo ng argumento. Hindi yung isang side lang ang naririnig ng kanyang mga followers patungkol sa pagiging defender, supporters. Hinamon ko siya dahil naniniwala ako na kung isang side lang ang maririnig, kayang-kaya niyang i-manipulate ang issue. At least kung dadaanin natin sa balitaktakan, maririnig nila ang iba't ibang anggulo. But unfortunately, MJ deleted the comment, not only one comment, but many of my comments. Either hide or deleted na niya, not sure kung lahat ng comment ko ay burado or nakahide na. Nakakalungkot na nakakatawa na yung maayos na comment at sagot ko sa mga sinasabi at pinopost niya ay binubura o hinahide niya. Since I already anticipated na buburahin niya o i-hide niya ang mga comments ko, I purposely screenshots ang mga comments ko at sagot ko sa mga followers niya. Since this is a public comment and public post, pwede ko itong i-post because there is no sensitive information and we have freedom of speech. Hindi ko siya binastos o ang sino man sa pagsagot ko sa kanilang mga comment. Inilahad ko lang ang argument ko sa kanila. Paulit-ulit na sinasabi ni MJ, sayang ang talent ko. Hinangaan niya ang talino at talent ko noon at nagbago na daw ako. Wala pong nagbago sa akin. Simula noon hanggang ngayon, ang content ko ay consistent. Ginagamit ko sa mga content ko ang mga available na information na nakukuha ko mismo sa public. I gather data and observe people kung papaano sila magsalita at kung papaano nila i-execute ang isang topic o ang isang sitwasyon. Unfortunately, dahil hindi matanggap ni MJ na yung talent ko na sinasabi niya ay nagamit ko sa kanya. Paulit-ulit kong sinasabi sa mga content ko na hindi ko binibigyan ng justification ang iba dahil sila man din ay may mali. At ang mga pagkakamaling yun ay ugat ng kanilang mga alitan. Ang sabi mo, pinagamit mo ang channel mo. Pinagamit mo nga ba o ginamit mo sila para sa indirect revenge mo kay Ma'am Shimari? Dahil kung hindi mataas ang emotion mo during that time, makikinig ka sa mga co-defenders mo. Pero pinairal mo ang katigasan ng ulo mo, ipinilit mo pa rin at itinuloy mo pa rin ang LS na yon. Diyan nawalan ng gana ang marami sa aming mga defenders. So anong mangyayari sa GC ng defenders kung ang isa sa members ng mga defenders ay hindi marunong makinig? At alam ko nag-o-observe ang mga co-vloggers ko pero hindi lang sila nagsasalita. Nang humingi ka ng apology doon sa LS mo sa Manalastas, ang sabi mo, humihingi ka ng apology hindi dahil sa mali ka. At doon sa LS mo na sinabi mo na inilahad mo na ang lahat ng katotohanan, pero ang sagot ko sa iyo, it is half-truth. Dahil ilang ulit kong sinabi na may pagkakamali ka pero hindi mo siya maamin. Pero ngayong na-corner ka na, inaamin mo na totoong nagkamali ka. Anyway, pakinggan natin. 6 months ago, walang-wala sa issue ngayon. Ang sabi mo, ang issue 6 months ago ay walang-wala sa issue sa ngayon. Pero mamaya ipapakita ko ang relevance ng issue noon at issue ngayon. Binalikan yung 6 months ago. Yung nag-away ang Tekram Vlog International at si Ma'am Shi, na ako yung tinira ni Ma'am Shi, etong yung sinasabi niyang dahilan, bakit sinabing bias si Kuya Poren. Sabi ko nga sa iyo, wala akong personal na galit sa iyo. Pero may mga bagay na napupuna ako sa iyo na hindi tama. Madalas kang mag-exaggerate ng isang sitwasyon or ng isang statement. Wala naman akong specific na sinabi na iyan ang dahilan kung bakit nasabi nilang bias si Kuya Poren. Dahil hindi mo inintindi yung context ng message ko. Pero dahil sa mga nangyayari at sa mga naoobserbahan, maaaring nagkapatong-patong na kung bakit mayroong mga nakakapagsabi na bias si Kuya Poren. At iyon ang context ng content ko. So kanino nagsisimula ang paninira kay Kuya Poren? Galit na galit ka
na sinasabi mo na sinisiraan ng grupo ni Ma'am Shi Marie si Tek Poren, gayong ikaw man din ay sumisira sa imahe ni Kuya Poren. Ang issue na gusto nyong mag-focus sa salitang paninira. May relevance ba? Meron. Mamaya makikita ninyo. Oh my gosh. Okay. The part na sinasabi nila dito na ginagamit nila guys ay yung time na sinabi ko dahil nga po sobra akong siniraan ni Ma'am Shi sa live niya na hindi naman ako dapat yung binakbakan niya nung time na yon. May away na kayo ni Ma'am Shi at the time. Tapos, ginather mo ang ibang supporters ni Tekram para magsalita laban kay Ma'am Shi. Yun yung time na pinipigilan namin kayo na itigil ang LS. Ikaw ang host, mayroong kang control, hindi mo kinontrol. So after that, sumagot na rin si Ma'am Shi. Hindi na namin pinigilan kasi hindi ka naman nagpapigil. So, bahala na kayo mag-rumble. Tapos ine-expect mo na hindi ka dapat isama doon sa LS na yon. Nagalit ka, kaya ka nag-comment ng ganito. Ang nakita kong hindi tama sa ginawa mong ito, una, pinahamak mo talaga si Kuya Poren. Kasi yung mga dapat na hindi na sinasabi mo para lang maisalba mo or masiraan mo lang ang isang tao. Knowing na ang manalastas ay may imahe na maganda, dito siniraan mo si Kuya Poren. Dahil kung i-analyze mo yan at sa iba mag-iisip, binigyan mo ng pangit na impresyon na ang kuya ng manalastas pala ay may ganyang ugali. Galit na galit ka na hindi napagtanggol si Kuya Poren sa LS ni Ma'am Shi, gayong ikaw mismo ang sumisira sa imahe ni Kuya Poren. Pangalawa, madalas kang nag-exaggerate ng mga statements na madalas nagiging pangit na ang tingin ng tao dahil naiiba na ang context ng message nila. Sa akin nga lang, ang dami kong napansin sa mga sinabi mo na masyado mong in-exaggerate kaya naiba yung context ng sinabi ko. Samahan pa ng tono ng boses mo at ng ekspresyon ng mukha mo. Pangatlo, kung hindi ka pa na-expose, hindi mo aaminin na mali ang ginawa mo. At ang sabi pa ni Kuya Peter, for your information, settled na ito. Napagalitan na ni Poren si MJ at nagsorry na si MJ. Kaya binuksan mo ang nahilom ng sugat. Ang sabi mo, Kuya Peter, nagsorry na si MJ kay Kuya Poren at pinagalitan siya. Ang tanong, itinama niya ba in public ang mga binitawan niyang salita at nagsorry ba rin siya kay Ma'am Shi Marie para maghilom totally ang sugat? Kung oo, mag-a-agree ako sa iyo na naghilom na ang sugat na yan. Pero kung hindi, mali ang analysis mo na naghilom na ang sugat. Napakomment ako at nadala din tayo ng ng emotion natin Napakomment ako na sa totohanan lang, parang ano ba yung comment na naaalibadbadan, no? Naaalibadbaran na sa'yo. Dati ang sinabi mo na susuka, ngayon naman naaalibadbaran. Paanong hindi ko masasabi, MJ, na isa ka sa sumisira kay Kuya Poren? Base sa mga pananalita mo. What I mean, dahil Parang nahihirapan ka na mag-justify ng ginawa mo, MJ. nga minsan, when the emotion are high, intelligence are low. Buti naman ngayon inamin mo na. So, I admit na dahil nabubwisit tayo dun sa ginagawang atake at paninira ni Ma'am Shi Marie sa inyong lingkod na wala sa lugar, Sorry ba ito o blame shifting? nakapag-comment po ako na totoo naman, nasabi po ng ating kuya, Sabihin mo na lang kaya yung exact words na sinabi ni Kuya Poren, hindi yung binibigyan mo pa ng mga palabok. Kasi mas lalong lumalala, MJ. Mas nagiging pangit yung imahe ni Kuya Poren. dahil nga po sa katigasan ng ulo ni Ma'am Shi, na pinagbabati na kami, ayaw pa niya, ay nasabi niyang, bakit ba ganyan si Ma'am Shi, napakapasaway, ayaw pa makipagbati? No? So yung sinabi mong naaalibadbaran, yung nasusuka, interpretasyon mo lang at in-exaggerate mo lang. O kayo sa mga nakikinig sa akin ngayon, tama ba ang ginawa ni MJ?
Ano ang impact or magiging impresyon ng ibang tao kay Kuya Poren dahil sa mga binibitawang salita ni MJ? Kung kaya niyang mag-exaggerate sa kuya ng manalastas, papaano pa kami na hindi malapit sa kanya? Yun nga, sorry to say, nakakawalang gana. So I admit, only my mistake. Tandaan po natin mga katekram, ito yung part din ng pagiging matured ko. Only your mistake? O na-corner ka lang? Hindi ba nung mga nakaraan sabi mo wala kang mali? Ang sabi mo 100% truth? So tama na naman ako doon sa last content ko na sinabi kong half-truth yung statements mo doon sa last LS mo. At ang sabi mo nga sa comment, wala akong half-truth kasi 100% truth ang mga sinasabi ko na di nyo kayang baliin. Ano ang sagot ko sa'yo? Na binura mo. At ito ang reply ko sa'yo. Yun akala mo 100% true, pero you know how to manipulate and twist the truth. Babaliin ko yang gamit ang mga sarili mong mga salita at available information dito sa social media. Maghintay ka lang, argument to argument lang tayo, walang personalan. So ngayon, nabali ko ba yung sinasabi mong 100% true? Sabi ko nga sa iyo MJ, yung talento na sinasabi mo na hinangaan mo noon sa akin. Pero ngayon sinasabi mo sayang, hindi ba't nagamit ko sa iyo? Napaamin kita? Only my mistake sa nagawa at nasabi ko, totoo mang sinabi ni Kuya Poren yon, hindi ko po dapat ilabas nang wala siyang pahintulot. So sabi mo totoo. So ibig sabihin si Kuya Poren ay nagsasabi ng hindi maganda behind the back of the supporters. Iyan ba ang gusto mong patunayan? Alam mo MJ, hindi mo nare-realize ikaw ang isa sa sumisira sa imahe ni Kuya Poren sa public. Yeah. That's only my mistake that I admitting now na kahit ano man Only now. Tapos sasabihin nyo, healed. O ngayon, alam nyo na kung bakit ko inungkat. Dahil may mga bagay pa na hindi pa rin nare-resolve at hindi pa rin inaamin ni MJ na mali siya. Now ngayon, napaamin na natin siya na mali nga siya dito sa ginawa niyang ito. So, yung mga nagtatanong kung bakit ko ginawa yung poll, so siguro ngayon alam nyo na ang sagot. So, sayang ba yung talent ko? Maybe sa iyo sayang dahil sa iyo ko nagamit at wala ka nang kayang palusutan dito kundi aminin mo na nagkamali ka talaga. So, pwede ko na bang sabihin checkmate at pwede ko na ba kayong pagkamayin isa-isa? Or gusto mo pang ipagpatuloy ko ang pag-a-analyze or pagbibigay ng reaction sa mga video mo? po, no? Kahit ano man po, ang katotohanan na sinasabi natin ay magiging, alam niyo yun, pangit ang dating. Kung yun nga, doon ako tinira nila Ma'am Shi, tsaka ano mga nanonood sa kanya noon, na nakuha niya yung sympathy, na parang lumagay, na nilagay ko sa alanganin ng ating kuya, na para bang, yun, nagamit ko daw. Huwag mong sabihin daw MJ dahil nagamit mo talaga. Ganon. Napaniwala ni Ma'am Shi yung mga kumampi sa kanya. Akala ko ba nag-apologize ka na? Akala ko ba inamin mo na? Bakit itinitwist mo na naman? Napaniwala kami? O ginamit namin yung critical thinking namin at yung logical reasoning? Hindi kami mga tanga MJ. Sabi mo nga, hinangaan mo ako noon. At noon pa man, nang una ko palang mabasa yan, gusto ko nang magsalita. Pero pinigilan ko because I still give you the benefit of the doubt. Baka kako, nagkakamali ako ng obserbasyon ko. Pinupuri kita sa lahat ng mga nagawa mong tulong sa Tekram community. At nakita ko naman yung sincerity mo pagdating doon sa pagtulong. Kaya nga lang, sa awayan na ito, maraming nadadamay at napapahamak. Pasensya na kayo sa naririnig nyo na parang pumuputok kasi nasa tabi ako ng fire. Yeah, I admit my mistake. Kahit totoo man yung nasabi ng ating kapwa, kung wala kang permiso, wag mo sabihin. Mabuti natututo ka na rin kahit papaano kasi nung nakaraan talagang totally wala kang kasalanan ang ipinapalabas mo sa mga followers mo.
At ang higit sa lahat, huwag mong i-exaggerate ang isang statement o ang isang sitwasyon. Dahil napakalaki ng damage na nagagawa ng isang bagay na kapag ito ay in-exaggerate natin. Yun, and humingi naman po ako ng pasensya kay Kuya Poren on that time. No? Humingi po ako ng pasensya kasi nga po, di ba, tahimik silang tao, private silang tao, tapos, di ba, nasabi man niya o hindi, wala nga akong permission to sabihin yun. Ganon. Kaya lesson yan sa ating lahat, kapag ka pinagkatiwalaan tayo, wag na wag niyong sisirain dahil ang isa sa pinakamahirap na ibalik ay ang tiwala. Pero, yung way back 6 months ago, nawala sa issue kung bakit Mukhang hindi pa rin nakikita ni MJ yung relevance ng dalawang inilalatag ko. O sa mga gumagamit ng critical thinking, talinuhan ninyo, ilalatag ko ang relevance ng dalawa. Hinayaang siraan si Kuya Poren sa channel ni Ma'am Shi patungkol sa bias issue. Versus nasisira ang imahe ni Kuya Poren sa mga exaggerated words ni MJ. Ang tanong, pareho bang nakagawa ng kasalanan kay Kuya Poren? naging bias at wala namang pinagkabias talaga yung kuya natin, ay yun ang ipanlalaban sa akin. Adi wow. Ang mga katanungan, pareho bang nabastos si Kuya Poren? Pareho bang nagamit si Kuya Poren? Pareho bang nasiraan si Kuya Poren? So, ano ang difference nilang dalawa? Yung isa, nabash na ng mabuti at nagsorry na. Pero ito, ngayon pa lang magsosorry at umaamin sa kanyang kasalanan. Di ba? Ito yung logic, ha? Ecclesiastico. Okay, sige, pakinggan natin ang logic na pinagmamalaki ni MJ. Yung logic, yung totoong logic. Kung talagang hindi totoong sinabi ng kuya natin yun, sana hate na niya ako ngayon. Teka. So, ibig sabihin, totoong sinabi ni Kuya Poren, naku MJ, mababash si Kuya Poren ng dahil dyan sa mga mensahe mo. May pa-logic ka pang sinasabi, parang kinoconfirm mo lang sa mga wakwak na may ugali si Kuya Poren. Anong logic yan? Alam mo, ang manalastas, kahit may pangit na ginawa sa kanila, basta nagsorry ka, hindi ka nila kamumuhian. Marunong silang magpatawad. Diba? Use your critical thinking. Hindi mo ginagamit ang critical thinking mo, MJ. Dahil ang ginagawa mo na ngayon ay para maisalba ang sarili mo, pero nababaon si Kuya Poren. If you say critical thinking, tama ba ako mga katekram? Ha? Kung hindi totoong sinabi ng kuya natin yun that time, So use your critical thinking daw. So papaano pa niyan papasok ang ibang mga potential na sponsor kung ganyan pala ang ugali ni Kuya Poren? Alam mo MJ, sinusubukan mong isalba ang sarili mo pero nababaon naman si Kuya Poren. kay Ma'am Shi, tingin nyo ba? Ha? Magiging maayos pa yung trato sa akin nila hanggang ngayon? Gumamit ka pa talaga ng logic. Samantalang alam naman natin na ang manalastas kahit nga may ginawa sa kanila, basta humingi ng tawad, pinapatawad nila. Yeah. The only mistake na gagawa ko nga, if you don't have permission, don't say it. Yon, so ibig sabihin wag masyadong madaldal. Pangalawa, wag kang mag-exaggerate ng mensahe. Di ba? Nabudol din ako that time, o di ba? O, isa pala kayo sa naniwala nun, di ba, na naloko nila na para bang ang sama-sama ako, na ganun. Masama talaga yon MJ, lalo na kung masisiraan yung mga taong hindi naman talaga ganun yung ugali. Pangalawa, masama yung nag-exaggerate kasi maraming napapahamak. Less than 4 minutes lang itong video na ito na nireactionan ko. Pero marami pa akong gustong reactionan. At sa halos 6 na buwan na pag-o-observe ko, hindi natigil ang mga issue. Naandyan pa rin yung mga parinigan, naandyan pa rin yung mga pasaring. Kaya yung sinasabi ni MJ na nahimik siya, not quite true. At ang tanong ko, bakit niya binubura ang mga argumento ko sa comment section?
Okay lang namang burahin kung nagmumura or nagiging bastos na. Pero kung ang argument ang inilalatag o opinyon, ang pagbubura nito, hindi mo binibigyan ng patas na isipan ang manonood. Once you censor the opinions of others or arguments presented, that is a sign of fear, insecurity, and manipulation. So, iyan lang muna. Hanggang sa muli. Take care and God bless.